New player attack mode, starry or sa star bonus, paglabas ng bagong league tier. Ilan lang yan sa mga pag-uusapan natin dito sa video na to. Sa October update, lalabas na ngayon isa sa pinakamalaki update sa Clash of Clans. Ito yung paglabas ng bagong league tier at pag-remove sa current league rank natin ngayon dito sa COC. So mapapalitan ito ng panibagong league tier. Isa sa mga part nito is yung pagpapalit ng attack mode o ng multiplayer attack mode dito sa COC. So mahati yung attack mode natin sa dalawa. Ito yung battle at saka yung rank battle. So yung battle, pwede tayong mag-unli attack dito pero wala itong involved na trophies. Looting area natin once na naglalaro tayo dito. Naka-base yung matchmaking dito sa battle sa level ng ating Town Hall. Itong battle pwede ito sa lahat from Town Hall 2 to Town Hall 17. Samantalang dito sa rank battles, alam naman natin na involved dito yung competition o yung mga trophies o yung league rank. Pwede lang tayo makapaglaro ng rank kapag nasa Town Hall 7 na tayo pataas. Limited attack lang din ito per day, parang kagaya na sa Legend League natin ngayon. Kaso sa Legend League, 8 attacks. Dito naman sa rank battle ay meron lang 6 attacks na nakalagay based dito sa reference na nakalagay dito sa picture. Kung sa battle, naka-base yung matchmaking sa Town Hall level. Dito naman naka-base yung matchmaking sa trophies. Dito naman naka-base yung matchmaking sa league level. And kapag na-reach natin yung top level or yung top league dito sa rank battle, nagkakaroon tayo dito ng new battle modifier para itong hard mode na kung saan tumataas yung mga HP at saka defense ng mga base na atakihin natin. So parang nagkakaroon ng panibagong challenge. And meron ditong weekly tournament pero wala pang exact information regarding dito. Itong bago attack mode, ginawa nila ito para balansehin yung mga bagay-bagay dito sa game. Sa current situation kasi natin ngayon, yung mga nakakapag-rank lang o yung mga nakakapag-push sa Legend League is yung mga karamihan na sa Town Hall 16, Town Hall 17. Pero dito, ginawa nila ng chance na makapasok sa rank yung mga Town Hall 7 pataas. Isa pang reason kung bakit nila hinati yung attack mode para mabigyan ng chance yung mga nasa higher league, kagaya ng Legend League. Alam naman natin na yung Legend League is limited lang for 8 attacks. Pero kapag nagka-event, kagaya ng Hero Rush event at saka ng Gold Rush event, karamihan ng Legend League nagpapababa pa sila ng trophies para lang makapag-perform ng maayos sa mga ganitong klaseng event. Pero paano naman yung mga nagme-maintain ng kanilang rank pero gusto nila makapag-perform sa mga event kagaya nito? So ito yung pinaka-best way solution nila para makater itong issue na to. And sa tingin ko, magiging maganda naman itong ginawa nila na to. Kung naglalaro kayo ng mga rank games kagaya ng Dota 2, visualize mo na parang ganito na rin ito. So, nakaseparate yung mode na hindi pang rank at saka nakaseparate yung rank mode. So, kung gusto mo maglaro for enjoyment or kung for event lang, pwede mong laruin yung hindi rank. Pero kung gusto mo mag-push ng rank o mag-push ng trophies, pwede mong laruin yung rank mode o yung rank battle. Next is yung star bonus. Hindi pa definite itong information na to pero based dun sa leak na ipinakita ng staff ng COC, posible yata tayong magkaroon ng starry or sa star bonus araw-araw. So kapag nangyari, napakaganda kasi posible na tayong magkaroon ng chance na may upgrade yung ating mga epic equipment sa mas mabilis na paraan. Yung star bonus naman natin, pwede natin itong makuha gamit yung battle at saka yung rank battle. Kung ilan yung star na makukuha natin sa battle at saka sa rank battle para mabuo natin yung 5 star dun sa star bonus. Pag-usapan naman natin ngayon yung new league tier na darating dito sa COC. So lahat ng trophies na meron ka ngayon sa COC, mawawala na yan. Pero madi-display yung last highest trophies mo sa iyong profile, forever na daw yun. And bukod pa doon, yung highest trophy natin sa September season, automatic mako-convert siya dun sa panibagong league tier na lalabas dito sa game. Kaya kung gusto mo ng mas mataas na league agad sa darating na league tier, as much as possible ngayong September season, mag-push ka na kaagad ng trophies para pumasok ka dun sa mataas na rank sa bagong league tier na lalabas. At dahil doon in-extend nila yung September season hanggang October 6. Balikan lang natin. Mawawala na yung Legend League, mawawala na yung Titan, Champion, Master, Crystal, yung Gold, Silver, Bronze, mawawala na lahat yan. Mapapalitan na ito ng new league tier. Wala pang exact na tawag kasi wala pang definite information regarding dito. Pero based dito sa mga logo na nakalagay para itong symbol ng dragon, kung mawawala na yung mga league rank, ibig sabihin merong quest o merong achievement mawawala dito sa ating profile. Ito nga yung League All-Star. So mawawala na tong achievement na to, itong League All-Star, i-remove na nila to. Ito pa naman yung pinaka-favorite ko na achievement dito sa COC dahil kailangan lang nating ma-reach yung Crystal League, yung Master League at saka yung Champion League. Tapos pakakakuha na tayo ng free na 3,250 gems. Diba? Napakalaki. Kaya bago mawala itong League All-Star, as much as possible, kuhanin mo na to. I-push mo na yung iyong account na mag-Champion League para makuha mo itong 3,250 gems kung hindi mo pa to nakukuha. Ilan lang yan sa mga update na pwede nating abangan, probably mga nitong second week ng October. Ang pinaka nagustuhan ko talaga dito is itong starry or bonus. Wala pa nga lang definite na information about dito kung saan nila ilalagay, pero hopefully sa star bonus nila ilagay ito, 'di ba? Dahil meron ng shiny ore, meron ng glowy ore sa star bonus.
Starry Ore na lang yung wala. Bukod pa sa mga update na ilalabas na to, in-extend nga pala nila yung Crafted Defense Season until November 16. So hanggang November 16, pwede tayong mag-upgrade ng mga Crafted Defense. And parang tip na rin ito sa paglabas ng Town Hall 18. Sa tingin ko talaga maglalabas na sila ng mga sneak peek ng Town Hall 18 after nitong Crafted Defense Season. Ako talaga personally, hindi ko pa masyadong in-upgrade yung aking Crafted Defense dahil marami pa akong upgrades na hinahabol sa aking Town Hall 17. Since yung Crafted Defense kasi is temporary upgrades lang, tapos marireset na naman siya. So wala pa yatang information na gagawin nila itong permanent na level na sa Crafted Defense, kaya hindi ko pa siya ina-upgrade. So talaga nagpupush ako ng upgrade ko sa Town Hall 17 para pag pumasok yung Town Hall 18, at least nakaprepare na yung aking main account. And sa pinakamauunang update na hihintayin natin dito is yung paglabas ng event troop dito sa Mashirama. Ito nga event troop na si Barry. So, wala pa tayong information regarding sa event troop na to, pero i-expect na natin na lalabas ito ngayong Mashirama season. So ilan lang to sa mga update na lalabas. Pwede nating abangan dito sa COC, and nakaka-excite dahil napakarami nating aabangan at saka mga paghahandaan. Hindi lang itong update na to para sa mga Town Hall 17, kundi para na rin sa mga bagong player ng COC. So yun lang, dito na matatapos yung aking video. Maraming salamat po sa panonood. Kung nagustuhan nyo po to, like and share nyo na. Kung may mga tanong, suggestion, reaction po kayo, pwede po kayo mag-comment sa baba. At wag nyo pong kakalimutan na mag-subscribe sa aking channel. Click mo na rin yung notification bell button para mag-updated kayo sa mga next videos na i-upload ko.